Finland versus Germany Eurobasket semifinal game preview at Stephen Curry may isang aspeto sa buhay bilang isang player na pinagsisisihan. Ang pagtakbo ng Germany sa Eurobasket ngayong taon ay tunay na kamangha-mangha. Matapos nilang lampasan ang group phase at knockout rounds na walang talo, tila isa silang makinaryang maayos ang pagkakaayos, pinaghalong talento sa antas ng NBA at walang pagkapagod na pagpapatupad. Isa si Franz Wagner sa mga pangunahing dahilan ng tagumpay na ito. Sa kombinasyon ng kanyang sukat, versatility at kahusayan, umangat siya bilang hindi lamang scorer kundi bilang isang two-way player na may malaking epekto sa perpektong paglalakbay ng Germany. Makakaharap nila sa semifinals ang Finland, isang team na umaasa sa walang humpay na pag-score at rebounding ni Lauri Markkanen. Para kay Wagner, higit pa ito sa isang semifinal. Ito ay isang pagkakataong patunayan ang kanyang pag-angat bilang isang European superstar. Sa presensya ni Markkanen, susubukin ng Finland ang Germany sa mga paraang hindi pa nila naranasan sa tournament na ito. Ang kakayahan niya na magbukas ng court, mangibabaw sa rebounding, at mag-score ng sunod-sunod ay ginagawa siyang isang kalabang kayang baguhin ang takbo ng laro. Ngunit papasok si Wagner sa semifinals dala ang sariling kredensyal. Average ng 21 puntos kada laro habang halos 50% ang field goal percentage. Mahusay siyang tumapos sa loob at lumikha ng opensa para sa sarili. Habang naghahanda ang Germany sa pinakamalaking pagsubok nila, handa si Wagner na humarap sa hamon. Si Markkanen ang naging makina ng Finland sa buong torneo, patuloy na nagbibigay ng mataas na bilang ng puntos. Ngunit mukhang perpekto ang setup ng semifinals para makakuha si Wagner ng spotlight. Di tulad ng ibang nakalaban ng Finland, may sapat na defensive options ang Germany para harapin si Markkanen, kabilang na sina Daniel Theis at Johannes Voigtman, na maaaring makaistorbo sa kanya at pigilan siyang makapunta sa kanyang mga sweet spots. Kung maibababa nila kahit kaunti ang ritmo ni Markkanen, maaaring bumagal ang opensa ng Finland. Dito papasok si Wagner. Ang kanyang scoring profile ay nagpapakita na handa siyang umangat sa pinakamalalaking sandali. Hindi lang volume kundi efficiency. 55% sa loob ng arc at halos 50% sa kabuuan ng shots. Pinatunayan niyang kaya niyang manamantala ng mismatches, umatake sa loob ng kontrolado at mag-shoot sa mid-range kapag binibigyan ng espasyo. Laban sa depensa ng Finland na may kahinaan sa perimeter, maaaring maging susi ang kakayahan ni Wagner na umatake sa loob. Kung malalampasan ni Wagner ang kanyang average na 21 puntos, maaari niyang baguhin ang takbo ng laro pabor sa Germany. Hindi lang ito tungkol sa puntos. Ito ay magiging simbolo na ang Germany ay may sarili ring superstar na kayang buhatin ng team sa pinakakritikal na bahagi ng laro. Sa ilalim ng liwanag ng semifinals, asahan si Wagner na agawin ng spotlight at higitan si Markkanen sa opensa. Ngunit hindi lang sa pag-score umiikot ang halaga ni Wagner. Isa sa mga nagpapatingkad sa kanyang performance sa Eurobasket ay ang kakayahan niyang punuin ang bawat column sa stat sheet. Laban sa Finland, si Wagner ang inaasahang magiging susi ng team, lalo't masusubok ang kanyang versatility sa harap ng mabilis at fluid na opensa ng Finland na pinangungunahan ni Markkanen. Kailangan niyang magpakita ng all-around game mula sa depensa, rebounding, playmaking hanggang sa clutch scoring. Inaasahang gaganap siya bilang defensive anchor, secondary playmaker at closer sa tight moments. Ang kanyang passing, basketball IQ at composure sa pressure ay lumalago bawat laro. Sa kabila ng solid na core ng Germany, si Wagner ang may potensyal na gumawa ng signature moment, isang play na maaalala sa kasaysayan ng tournament. Kung magawa niya ito, hindi lang sila papasok sa finals, kundi maitatak rin ang kanyang pangalan bilang isa sa elite international players sa Europe. Perpekto pa rin ang Germany hanggang ngayon at sa inaasahang pag-deliver ni Wagner, tila't nakatakdang magpatuloy ang kanilang pagmarcha patungo sa titulo. Sa huli, makikipaglaban ang Finland pero si France ang inaasahang magiging pinakamatingkad na star ng laro at maaaring siyang maging dahilan ng panalo ng Germany. Sa kabilang balita, bilang pinakadakilang 3-point shooter sa kasaysayan ng NBA, nagtayo si Stephen Curry ng isang pambihirang legacy dahil sa kanyang kakayahang ipasok ang bola mula sa malayo.
Kahit ang ilan sa kanyang kapwa NBA superstars ay nagnanais ding magkaroon ng kanyang kakayahan sa shooting. Ngunit inamin niya mismo na may isang bagay siyang gustong magkaroon, isang bagay na hindi niya kailanman taglay, ang pambihirang lakas ng katawan. Sa isang bahagi ng kanyang bagong aklat na pinamagatang Shot Ready na inilathala ng Men's Health, naging tapat ang star ng Golden State Warriors sa kanyang panghihinayang. Ayon kay Steph, kahit sa paglipas ng mga taon, hindi niya maiwasang isipin kung paano kaya kung mas malakas at mas matibay siya bilang player. Hanggang ngayon, minsan ay naiisip ko na sana mas malakas akong player, pagbubunyag ni Curry. Maraming mas malalakas, mas mabilis at mas athletic na mga player sa liga, lalo na sa depensa, na pilit ginagawang miserable ang buhay ko sa court. Pwede akong maapektuhan o madistract sa ganun, pero wala rin namang mababago. Ako ay may sarili kong estilo ng paglalaro. Gusto ko bang kaya kong dumiretso sa lane at mag-dunk sa bawat play? Oo naman. Pumasok siya sa NBA bilang payat na scoring point guard mula sa Davidson College. Hindi siya kailanman nakita bilang isang intimidating na player. Sa katunayan, inamin mismo ni Curry na ang kanyang pangangatawan ay palaging tila kahinaan niya. Dahil dito, alam niyang mula pa noong simula na kailangan niyang makahanap ng sariling niche kung gusto niyang magtagumpay sa NBA. Ang mindset na ito ang nagtulak sa kanya upang baguhin ang laro sa kakaibang paraan. Simula noon, tinanggap ni Curry ang kanyang limitasyon at pinanday ang iba pang aspeto ng kanyang laro. Sa puntong iyon ng kanyang career, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mental toughness. Pero natuklasan kong may mas mahalaga pa kaysa sa likas na abilidad pagbabalik tanaw ni Curry. Hindi ko mararating ang kumpiyansang meron ako ngayon kung hindi ako pinagsabihang masyado akong maliit para maging banta sa court. Kailangan kong paunlarin ang ugali ng positibong pakikipag-usap sa sarili dahil napakaraming tinig ang nagsasabing hindi ko kaya. Kalaunan, nagbunga ang kanyang pagsusumikap na tila isang fairy tale. Kahit alam niyang may kahinaan siya, hindi siya nagpatalo sa negatibidad. Pinagkatiwalaan siya ng Warriors, naniniwala sa kanyang potensyal. Sa mga unang taon niya sa NBA, pursigido si Steph na patunayan na karapat-dapat siyang mapasama sa pinakakompetitibong liga ng basketball sa buong mundo. Mabilis siyang nakilala dahil sa kakaiba niyang estilo ng laro. Sa pagdaan ng panahon, naging simbolo si Curry ng isang opensang hindi nakabatay sa lakas ng katawan. Hindi siya biniyayaan ng matipunong katawan o pambihirang athleticism, pero natapos pa rin niya ang mga laro sa pamamagitan ng kanyang pambihirang shooting at ball handling skills. Sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, ang kanyang estilo ng laro ay naging sentro ng diskusyon sa loob ng NBA. Matagal bago tuluyang maunawaan at mapahalagahan ang revolusyonaryong husay niya. Ayon kay longtime Warriors head coach Steve Kerr, gumagawa siya ng mga shots na kung ang pagbabasehan ay ang dugo kong basketball, mapapahiyaw sa gulat ang bawat coach na naging guru ko. Kailangan kong talikuran ang mga itinuturo sa akin noon kung ano ang good shot at bad shot. Sa kaso ni Steph, kailangan mong maunawaan na bahagi ng lakas niya ay ang kakayahang magnakaw ng bola sa gitna at bigla na lang mag-shoot mula 40 talampakan. Wala nang kailangang patunayan si Curry. Narating na niya ang antas na iilan lamang ang nakakaabot. Sa pamamagitan ng kanyang legacy, binago niya ang pamantayan sa basketball at nagsilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na maging NBA player.